Huwag naman! Sample daw. Sample. O, itaya mo rin ang kaluluwa mo. Alam niyo, pero pag napanood niyo yung pelikula, hindi halatang labag sa kalooban niya ginagawa niya. Parang ginusto naman niya. Ganyan naman si Coco as an actor. No? Kapag sinabi mong kinakailangan sa kwento at kailangan niya gawin to, bigay todo naman niya pag ginawa niya once you convince him to do it. Si Julian. Siguro dun sa nakakatawang part po. Kasi may eksena kami, may isang eksena kami sa gallery, and then medyo emotional. Pero imbes na Jillian ang tinawag na sa akin, Katerina. So, imbes na naiiyak ako, tumatawa na kami. So, yun yung memorable dito sa part ng movie na to. Ayun lang. Paano i-describe yung experience niya, yung the whole shooting niyo dun sa abroad na malamig, tapos iba yung setting, iba yung... Kumbaga yung experience po namin, sabi ko nga, ang sarap kasi minsan, alam mo yung nakakapag-shoot ka rin sa ibang bansa. Siyempre, that time, onti lang yung crew na kasama. Kami like Julia, sabi ko nga, parang na rin kami mga staff, nagbubuhat din kami ng mga props, nagbibihis kami sa kalye. Actually, sabi ko nga, ganun siya ka-game. Nung nag-shoot kami, sabi ko, alam ba Jules, ganito kami sa indie. Wala kami definitely na tent, na standby area. Basta kung magkaroon lang kami ng chance na may cover yung sarili namin, doon lang kami nagbibihis, kumakain kami sa bangketa. Walang kaarte-arte lahat ng mga kasama namin, mga artista at mga staff. Kumbaga, ang sarap ng pakiramdam na, alam mo, nagtatrabaho kayo bilang team. Kumbaga, ramdam na ramdam niyo yung ginagawa niyo habang nagtatrabaho kayo. Saka nagkaroon kami ng intimate bonding po talaga doon, ng buong cast, saka buong production. Okay. Ay, Julia, ano yung experience? Ayun nga, na-experience ko nga po yung, nasanay kasi ako, nag-start kasi ako sa TV po, di ba, na may tent, na may ano. So, mas na-excite ako nung nasa Europe kami kasi talaga, kung saan lang talaga magbihis. And, ayun, ibang experience kasi, para siyang, in a way, parang school project na lahat kayo, teamwork, walang artista, lahat kayo parang pantay-pantay. So, napakasayang experience and syempre sa ibang bansa pa namin nagawa. So, Ano sasabi ni Coco na intimate daw? Kasi may mga eksena kami dito. Sabi ko nga, maraming mga, itong pelikulan to, ibang-iba siya sa walang hanggan. Kumbaga, meron kami mga sweet moment, ganyan-ganyan. May mga ginagawa kami. At natatanda ko na experience namin, lalo-lalo yung nasa Paris kami. Habang ginagawa namin yung eksena, si Lola, yung Lola ni Julia, sinisiko na si Derek, "Uy, tama na, sobra na." Kumbaga, sa dami ng mga kilig moments, saka sobra na, kasi meron kami ditong may part na may kissing scene kami. And then, siyempre si Lola, dahil hindi pa siya sanay na nakikita niya gano'n si Julia kumbaga, first time naman ginawa ni Julia yung ganung bagay. Siyempre si Lola tutok na tutok. Kaya natatawa ko. Si Derek saka si Kuya Rondel, yung creative po namin, siko si Lola kasi nga, siya yung natatakot para kay Julia. Ako naman, siyempre, artista lang ako. Kung ano yung sinabi ng director, yun ang ginagawa. Ano naman yung reaction mo doon, Julia, sa kwento mo? Ewan ko, kung nagustuhan niya rin. Choosy ka pa ba, Julia? yun ang natawa lang. Ha? Pinatatanong, ano daw lasa ng lips ni Coco sa abroad? Ano daw? Ano ba? ano ba? Paano ba i-explain? Hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam. Basta yun, nagawa niya. Congratulations, ang ganda ng trailer. AK, we are down to the last 3 questions. The last question will come from Alan Jones ng Abante. Ngayon pero bago kita ibigay ang microphone kay Maridol ng Yahoo Philippines, gusto kong itanong kay Ella,
Okay. Ella, how does it feel na finally magpo-portray ka ng role as yourself, isang human being? Actually, siya confession. Hindi, syempre po kasi, di ba nga, nung naging Serena po ako, medyo challenging po kasi mahirap mag-portray ng hindi naman makatotohanan. Ngayon po, hindi. Ngayon po medyo nahirapan din po ako kasi, syempre po, ang kulit. Syempre po, si Kuya Coco, katrabaho ko po dito sa Direct Money, medyo nahirapan din po ako, tsaka medyo kabado po ako habang ginagawa ko po ito. Pero happy po ako kasi, totoong tao po ako. Kumbaga nalayo po ako sa as Ariana na role ko. Talagang malayo po ito sa dati kong role, na talagang tao na ako ngayon. Tawa ka naman din sa Ariana. Oo, kalahating tao, kalahating isda. Okay na, Tita Ethel? Kasi, Si Maridol na. Okay, si Maridol ng Yahoo Philippines. Yahoo World. tinanong ni Natalie ang courtship styles for the male members of the cast. Gusto mo malaman from the female members of the cast, anong courtship style ang nag-work sa inyo at saka anong hindi. So, paano niyo malaman kung sincere yung lalaki, kung nagbobola lang? Let's start with, Ella. Sige na. Sino gusto magsimula? Sige, sagutin mo. Ano nag-work na panliligaw sa'yo? Sa haba po ng bundot na marami naliligaw. Hindi, ano ba? Kasi, tapos di ba, Are you the love letters, the flowers type na dinadalaw? Ano ba? may mga ganun po, may dumating na ganun. Pero, sa ngayon po kasi, as kaibigan ko muna sila tinatrato kasi, Pwede ka na ba muna magpaligaw, Ella? po, Pwede ka na magpaligaw. sa ngayon po, hindi po kasi, ayoko po muna ng mga ganyan relationship kasi kakasimula pa lang po ng maganda kong career, ayoko po munang magkaroon ng ibang sagabal. Ganun po. Pero kung liligawan ka, ano yung mag-work na panliligaw daw? Yun ang tanong. Ano Ano yung mag-work? kikiligin ka ng Halimbawa, bonggang mo? ligawan ka ni Joseph. Wow. Mas lang nalig. Hindi po kasi kami love team. Correct. Magkatabi lang sila dyan. Magka-love team. Ano ba? Ano bang mga tipo mo? Ano bang kinikilig ka? Saan ka kinikilig? Ano? Gusto ko yung talagang showy. Ayoko yung sa text kasi madalas sa text palagi lang eh. Walang emosyon yan, Walang di ba? emotion niya, mamaya nagjo-joke lang. Tsaka gusto ko yung totoo. Gusto mo ipakita niya talaga sa'yo. Gusto ko yung showy talaga. Tsaka yung talagang, yung totoo talaga. Hindi yung nagtitrip lang. Oo naman, Diyos ko yung walang Hindi pagtrip. kasi, hindi kasi diba may mga ganun. So, gusto ko yung, tsaka gusto ko yung dumadaan mo na kay mama. Ingatan mo ang puso mo, Bea. Bata-bata mo pa, no? Okay. Si Julia kaya. Ang ganda ng tanong ni Miss Wala Maria. po ko alam dyan eh. Wow! Mag-i-18 na, hindi pa naliligaw. Ay, Ay, joke. gagawin comment direct. Ano ba? Ano yung nagpapakilig? Siguro yung... paano ba explain? Kasi, gusto ko yung normal na, well, yung mga, hindi naman sila una, pero yung talagang typical na ginagawa ng mga lalaki noon. Like, Like, yun. Pag-igip ng tubig. Hindi yung syempre cute din yung harana. Like, magsusulat ng mga love letters. And yung makikita mo yung yung effort, yung nagbibigay ng time. Kumbaga parang, ang feeling mo, prinsesa ka na yung buong mundo niya pwedeng ibigay sa'yo. Parang yun. yun ang gusto mo. Yun yung gusto ko. Medyo ako, demanding. Na-achieve mo naman, Lee. Hindi pa. Ha? Hindi mo Wala pa na-achieve. eh. Wala pa. Ayun, yun lang naman po. Mababaw. Okay, Miss Sherry, would you like to anong ligaw ang nagpapakilig sa'yo? Alam ko na, siguro in love pa si Miss Sherry. Ano ka ba? Yes, she is sure. Pwede pa ba? Why did you try? Ay, ewan ko po. I don't know. Maritol, ha? I think
think I'm past that stage. At this point in time, hindi na yata ako tatablan ng kahit ano. Oh, sige, first class ticket around the world and $1 million dollars. No, but it would be nice to grow old with someone. But I'm not looking into that right now. I'm really trying to concentrate in making myself right with myself. So, sa naririnig ko sa mga bata, I understand what that feels. We all need to be inspired. And we pay the price for it. Diba? But then again, it shouldn't jade us. Love has to keep growing and make us stronger. That what doesn't kill makes us stronger. But as of now, I'm happy where I'm at, and I still hope that one day I will find a man who I can be with to laugh with. Pinaka-importante sa akin now is to laugh, have fun, and enjoy life together. Any plans for Valentine's, Miss Cherie? Well, I've never been with a date on Valentine's. Never. Never! Record breaker ako. So I'm glad to be part of a Valentine offering that will offer people the feeling of love. And I'm glad to be contributing to that. Sama-sama tayo. All of you, my Valentine. Oh, iyak ako. Anong advice mo sa sa mga lumiligaw? Well, Gabby, you got her back, right? Hindi, basta pag may lumigaw sa'yo, sabihin sa akin. Tansay natin kung okay. Okay, happy Valentine's sa inyo lahat. Sa ano ho to? February 13 na. Kaya, lagi na agad. May last question pa, Sir Hindi, Gabby. may magtatanong, the personal friend of the no less than president ng ABS, si Charo Santos. In her time, she was one of the most admired showbiz writers. At ngayon, maski nasa Amerika na, nagsusulat pa rin. Pero sa mga named newspaper, name broadsheet lang. Ngayon, eto si before the last question from Alan, ha? Eto si Baby Jimenez. Baby K. Jimenez, the baby. Hi, I met Coco and Julia a few months ago instead of Walang Hanggan. I don't expect you to remember. But this question is for my good friends, Sherry and Gabi. Haven't seen you for the longest time. Sherry, whose parents are my very good friends. And I can say the same of Gabi because his mom-in-law, Nini, is a distant relative and a very good friend of mine. I only have a very simple question. Ano ang difference ng working? Of course, this is for Sherry and Gabi. What is the difference regarding the working conditions between then and now? Terms. Oh, that's a very tough question. I think it's, okay. Very tough in the sense that there's so much to say, and a lot have changed, yet a lot have not changed. In which respect? Technically, well, we're all digitalized now, so we miss the idea of film and all that. But the working conditions, I think, wow, how? I mean, well, I guess in the time of when we began in the 80s and the time of now, our professional fees have not changed much. The cost has been different. We don't, because again, we're limited with, you have to help me with this because it's a lot. Yung limitations ng the film industry have come to a point where it's not as the golden era of before, healthy as before. So we have to compromise and help each other so that it continues to live. So kahit na the funds are not as much, dahil kahit pa paano, we come through and we still have to hang on to the bigger studios to give us the better projects and the bigger epic films. And hopefully with the funds that are available, we continue to come up with more sensible films and quality films. Hindi yung nasasayang kasi bihira lang natin pwede gawin. So ngayon, there's an influx of filmmakers, and that should be in the healthy side that will bring about the industry thriving. So it's very general. Ikaw, Gabi? Definitely, competition is tougher now. At ang mga scripts ngayon na napansin namin, talagang dumadaan sa maraming scriptwriters, hindi lang isa. Hindi katulad ng mga panahon ni Mother, na kung ano yung ibigay sa iyo, yun na. Dito, yung mga would you say it's better?
Would you Not say? well, I would think that it's better in many senses, no? Kasi nababago ng hindi lang sa tao yung idea ng maraming scriptwriters gumaganda ng gumaganda. At hindi lang yan, pagka nabalitaan ko rin, pag meron ng shoot, kuminsan sinishelve dahil hindi talaga ganun ka binabago pa nila. Noong araw, kung ano yung na-shoot, sige, palabas niya na. Bahala na kung ano yung magiging resulta sa takilya. Napansin ko with ABS, kahit na na-shoot na yan, kung itatapon dahil nararamdaman nilang hindi kikita, gagawin nila. Yun ang mga difference. Of course, yung ilaw, hindi na mainit ngayon. LED na no? Mga ganon. Hindi katulad nun, talagang pagka tinama ka ng ilaw, masasunburn ka talaga. Marami, mga camera, lumiliit na, hindi na siya maingay, digital na siya, mas madaling mag-take 2, take 3, at saka walang nasasayang na film, hindi na nagiging torotot. Marami. If I may add there, though, may benefits then because now we're creating different audiences na rin po. So the indie filmmakers have created a certain genre of filmmaking which opens doors globally naman din. So that also helps us, develop na ideas and stories. Lumalawak din kasi din ang audiences. Nagkakaroon ng iba-ibang tastes yan. I'd like to add also, yung mga young actors ngayon napapansin namin na nagiging involved sila katulad nila Coco, na marami sa kanila sa ABS na nagiging involved sila. Noong araw, hindi masyado. Maybe again, kasi yung competition is getting tougher, kailangan ng input. Yeah. So, hindi lang katawan nila, hindi lang mukha, pati ang utak nila gumagana. Thank you very much. Thanks, Miss Baby K. Ngayon, eto si Alan for the last question and then I give back the microphone to AJ. Ha? Siya ko naman. Alan, the question, last question. Paabot. For Coco and Julia. Tawa agad, Alan. Tawa. Sa tagal ng pinagsamahan nyo bilang lovers dun sa Walang Hanggan, tapos ngayon extended dito sa pelikula, meron bang pagkakataon, was there ever a moment in time, Wow! I love it. na sumagi sa isip nyo, sa totoong buhay sumagi sa isip nyo na sana naging totoo na lang tayong mag-lovers, as in totoo yung romansa nyo sa screen. Naisip mo ba, Coco, na sana hindi na lang naging ganun kabata si Julia para pwedeng maging totohanan yung romance? May pause? Hindi, kasi para sa akin po, every time kasi umarte ako, kahit nung nasa Walang Hanggan pa, syempre sabi ko, ang hirap umarte pag hindi mo nararamdaman ang isang bagay. Di ba? Yun ang pag hindi mo nararamdaman, tapos inarte mo, yun ang acting. Kumbaga, dinarama mo lang. Sabi ko nga, ako, kapag ang eksena, in love ako, pinakikiramdaman ko yan, ini-inlove ko talaga ang sarili ko. Kapag ang eksena malungkot, humahanap ako ng bagay na magiging dahilan kung ba't ako nalulungkot. Sa haba ng pagkasama namin ni Julia, sabi ko nga, hindi masama na ma-inlove. Kasi, siguro naman, kahit si Kuya Gabi alam niya yan, na parang kapag artista ka... Ay, oo, alam niya yan. Alam ko na. Namahamak pa ako, no? Di ba? Parang, lalo na sa haba ng pagsasama nyo, napaka-imposibleng wala kang maramdaman sa tao. Kaya nga, sabi ko, after Walang Hanggan, honestly, ako na gano'n na parang sana after nung soap opera, sana makagawa pa kami ni Julia ng pelikula. And then, which is, yun, kasi, kumbaga, gusto ko pang magkasama kami sa, di ba kaya Gab? Ops, ito nga tatanong ko sa'yo. Ano? Nakikita ko yan di ba? Oo. Meron bang pag-asa na maging kayong dalawa? Di ba? Alam mo bakit? Sabi ko nga tayo paabang-abang lang. Kumbaga, waiting lang. Hinihintay pa natin yung tamang pagkakataon para kay Julia. Ayan. So, aminado ka, Coco, na may pagkakataon na talagang totohanan na in love ka kay Julia. Basta nararamdaman ko, sabi ko nga, Sabi siguro ko. naman, as a viewer, di ba, kung ano yung binibigay mo, kailangan tumagos sa manonood Kailangan mapaniwala mo sila kasi yun yung nakikita po nila. Tapos naisip mo ba yun na sana nga, mas hindi na lang siya ganun kabagets, di ba? Yung ganun kabata na minor pa para pwede mo talagang totohanin na. Naisip mo yun? Siyempre, minsan naman, tapos lagi sa isip. Tama.
Ikaw naman, Julia, may ganun ba na sana hindi ako naging ganito kabata, naging magkaedad na lang kami para totohanan na ganyan? Akala ko siya lang yung tatanong. Na ikaw din. Ano ba? Hindi ko pa kasi wala pa po ako masyado dun sa point na relationship agad iisipin ko. Wait lang. Hindi kasi sa tagal. Wait lang, nag-explain. Oo, sa tagal, di ba? Tapos ang dami yung Pero pinagdaanan. kasi, eto nga, may pahabol. Mabait ako. Kasi, pero kasi si Coco nga, mabait nga po siya and talagang maalaga. So, ayun nga, kinikilala ko pa naman po siya. So, ayun. Anak, may pag-asa ba siya sa'yo? Oo, kaya. Ikaw dapat sumagot yan. Oo. May pag-asa ba? Yan ang tinatanong ko. Sila namin malaman kung meron o wala. Wala pa namang ligaw, so bakit, yun. Ayan. I have to say though, behind the scenes, I've worked with a lot of love team, but they have a very wholesome camaraderie, no? Para silang best friends. So, very young and walang malisya or anything like that. They have a good tandem. So, but I've just learned that if you should marry someone, you marry your best friend. Ayan, advice. So, oo. Best friend ang dating nila eh. Malay mo. Ayan, dami Ideal. Napupuyo tayo mga magulang ha. Balik tayo kay Julia. Jules, nabanggit mo kanina yung di ba, na malapit ka na mag-debut. So, pag 18 mo ba, as in pwede na, officially, na mag-boyfriend? Handa ka na? Hindi mahirap po kasi sabing handa ka na. Lalo na pag wala pa lang pong dumarating na right person. Pero marami na nag-aabang, di ba? Hindi naman marami. Wala naman ganun. Pero if ever, pwede na. Dahil 18 ka na. Hindi ko po alam kung ready na ba ako. Kung ready ko na bang ipasukin yung gano'n. Depende, hindi ko... Yeah, siguro ganun nga po. Kasi mahirap nga po magsalita ng tapos, pero ayun. Oo, pero siguro, open ka naman. Pwede ka ma-in love. Okay, hindi naman moment in time. Ano yun? In God's perfect time, siguro kung may dumating na siguro baka maging ready. Ayan, taray. Kay Coco ulit. Coco kasi di ba parang sabi niya baka maudlot. Pwede ka na ba mag-commit na maging escort na niya sa sa debut niya, sa March? Nababalitaan ko, sinasabi niya sa iba, hindi naman siya nagdadirect na... Chope! Hindi naman niya sinasabi na akin, uy, pwede ba kita maging escort? Dapat ba sabihin niya yun? Oo, no? Siyempre. Oo. Actually, nag-expect din ako. Kasi... Siyempre, di ba? Parang, ang sakit naman nun. Oo, malay mo, iba pala yung gusto niya. Pag sinabi mong iba ginawa mong escort, hindi sabihin busted. Ma-hurt ka. Pero pag ginawa ang escort, may puntos. Oo. So, ma-hurt ka kung iba yung makita mong escort niya, pag iba yung in-invite niya. Siyempre, masakit sa akin yung pag iba yung escort niya. Gusto mo siya tanongin kung sino gusto yung escort niya. Sino ba, Julia? May napili ka na ba? Na ano po? Na magiging official escort mo? Ikaw kasi. Hindi kasi, totoo yun, personally, hindi ko pa siya nadedirekta. More on sa mga kasakasama lang namin yung nag-invite sa kanya. Personally, hindi pa. So, gusto mo bang direct? Eto, personally na. Ayan. Ano sa ko? Kasi, pwede namang hindi. Pag ako kinuha mong escort, ibig sabihin may posibilidad na mag-tayo. May pressure na kapalit. Siyempre! Kumbaga, special ako sa puso mo pag ako pala ng escort. Ang taray. Thank you. Okay, with that, thank you so much, Alan, for that beautiful question. Briefly, can we get yung mga message ng ating cast? Pasalamatan natin sila. And for the support, they're gonna give a moment in time. Yes, first of all, gusto ko pong pasalamatan lahat ng pumunta dito. Sana po nag-enjoy kayo kahit sandali lang to. And inaanyayahan ko po kayong manood tayo ng A Moment in Time. Sabay-sabay po tayo. Dalhin niyo po ang mga ka-date nyo. And sigurado ako mag-enjoy kayo. Thank you, Joseph Marco. Ella Cruz. Maraming salamat po sa lahat po na pumunta dito. Sana po sa February 13 po, supportahan po natin ang Moment in Time. Thank you po. Thank you. And from Mr. Gabby Concepcion. Maraming salamat sa pagdating ninyo, yung mga fans ni Coco, mga fans ni Julia, at mga fans ni Direct Money, fans ni Sherry. Maraming salamat sa inyo. Malapit na ho! February 13 po. Okay, happy Valentine's. A Moment in Time. Yan po. Thank you. And a great actress, Miss Shirley Hill. Again,
thank you po. And really happy to be part of this film. A nice love story, poignant. And I was able to portray a role na mabait naman na nanay. So, salamat sa mga fans na nagtitweet na nagsasabing, ay, mabait naman pala si Cherie. Thank you, Miss Cherie. And of course, Direct Manny Palo. Personally po gusto ko magpasalamat sa inyo lahat, sa members of the press. Sana po tulungan niyo kami i-promote ang aming pelikula. Kalat po natin sa lahat ng tao noong February 13, A Moment in Time. Maraming salamat. Thank you. And of course, Julia Montez. Ayan, syempre po, first of all, gusto po magpasalamat sa time po na binigay niyo sa amin ngayon para po makasama kami. And sana po supportahan niyo po ang Moment in Time. February 13 na po yan. Valentine movie offering po ng Star Cinema. Talaga po, sisiguraduhin po namin paglabas na kikiligin kayo at may inspire na ma-enjoy. So, ayan po. Sana po supportahan niyo. And of course, the most accomplished actor of this generation, Coco Martin! Maraming salamat po sa lahat ng press na nandito ngayon. Thank you so much po talaga. At sa lahat po ng mga fans namin ni Julia, ang Coco Juice, ang Coco Lovers, maraming salamat po sa Coco Rick dyan. Maraming salamat po sa time at sa pagmamahal na binibigay niyo sa amin. Sana po, supportahan niyo kami, kagaya ng pagsuporta niyo sa walang hanggan. Sa February 13 na po, A Moment in Time. I love you. Congratulations, Juan de la Cruz, 36.5 pilot! Thank you po sa lahat ng mga Juan de la Cruz. Maraming salamat. Thank you